Hindi na maganda ito mga kababayan. Kaya pala ang dami-daming pulis kanina sa Senado. Hanggang ngayon mga kababayan, ang dami-daming pulis. Ginawa pa nilang palusot mga kababayan na mayroon daw nagrally. Na 1,800 ang mga pulis mga kababayan Tapos yung nagrally na mga makakaliwa mga kababayan, nasa 100 lang. Yun pala, kagaya na pala ito mga kababayan sa ginawa nila sa KOJC at kay Tatay Digong mga kababayan. Dahil inamin mismo ni Bato na may nakuha na siyang intel mga kababayan na dadamputin na siya. Aarestuhin na siya mga kababayan gamit ang warrant ng ICC dyan sa Senado mismo. At ang mga NBI mga kababayan, umaaligid-aligid na ngayon mismo sa Senado. Panoorin niyo po ang sabi ng Senator Bato. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito. Tapos na ang kanilang session mga kababayan. Tapos na. Bago lang. Meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para akong aristuhin. NBI at CIDG. At ang problema niyan mga kababayan, nag-release na yung Supreme Court Hindi ruling, pero nag-release ng statement mga kababayan. Wala pang TRO. Diyos ko Lord, bilisan yung Supreme Court. Neither approve or deny mga kababayan. Hiningan pa ng mga komento. Ito si Bato, within 3 days dapat mag-submit. At mayroon pang hiningi mga kababayan sa ilan. Paano ko ipadala na yan ngayon Supreme Court? Alam niyo naman ginawa kay Tatay Digong yung Supreme Court, Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Papadala na naman. Pangalawa, Tapos hindi lang si Bato mga kababayan dahil isusunod na rin daw si Bongo. Yan ang sabi ni Trillanes dahil sinali nila doon sa complaint mga kababayan doon sa the Netherlands, the Hague. Pangulong Duterte, ako po'y nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito. Kung nananawagan sa inyo, lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aristuhin. Ang problema niyan mga kababayan mayroon na daw chopper. Mukhang isasakay sa helicopter mga kababayan. Ang mga tao andun lang sa labas. Andun lang sa labas. At dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nananawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Sa mga malapit dyan sa Senate mga kababayan, na mga supporter. Support natin si Bato. Mag-vigil tayo dyan mga kababayan. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Politics talaga. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Tapos ang nagpadala sa kanya, drug addict na sabi na kanya kapatid. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito susundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po'y nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Grabe, Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Kaya pala wala na silang takot mga kababayan na dukutin si Bato dahil once na mapatapon na yan doon mga kababayan wala nang magpa-file sa kanilang kaso dito. Dahil kailangan ng complainant. Ay nako. Ito yung earlier na interview niya mga kababayan. Na makulong tayo. Atat sila na makulong si Bato. Hindi lang si Bato mga kababayan, si Bongo. At kasali mga kababayan si VP Sara Duterte doon sa dulo ng listahan. Paano kung aabot si VP Sara yan? Ngayon? Kasi 5 senador po mula sa bagong Senate minority yung nag-file po ng resolution which is hinihimo kayo na mag-surrender po sa ICC. Yung 5 senador na yan ang sabi ni Panelo na pusakal na anti-Duterte. Huwag lang silang atat na makulong tayo. Atat na makulong. Hintayin lang nila na darating tayo sa punto na yan kapag matapos na nating i-avail lahat ng mga... Okay lang naman mga kababayan, damputin si Bato kung tapos na ang desisyon ng Korte Suprema. Willing pa yan mga kababayan na magpahatid doon sa dahig. Pero siguraduhin natin na hindi nalabag ang kanyang karapatan mga kababayan at naaayon ito sa ligang batas natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi sa the Netherlands na hindi tayo taga Netherlands. Legal remedies na
nasa batas na pwede nating i-avail. Sen, kinukumpara ka nila doon sa pag-surrender ni na dating Senador Trillanes at dating Senador Dilima. Pero kung titignan natin, Sen, sila kasi may local court order mula dito sa Pilipinas. Yan, exactly mga kababayan. Exactly. Buti pa tong SMNI. Ganyan dapat. Dahil bulag sila mga kababayan sa pilit nilang sa news nila, pilit nilang ino-omit mga kababayan, hindi sinasali. Yang part na yan na ang warrant niya hindi dito sa Pilipinas. Like po sa inyo na yung ICC warrant, which is foreign warrant of arrest po. Yeah, malaki yung pagkakaiba, no? Pagkakaiba sa nature ng warrant. Sila, obligado silang mag-surrender dahil issued Dito by sa a Pilipinas. competent authority, the local courts, competent court ang nag-issue. In our case, ang ICC is not a local competent court. Hindi naman natin nire-recognize yung warrant of ICC dahil nga hindi na tayo membro ng ICC. O bakit we are under no obligation to effect whatever warrant of arrest that they are issuing because hindi naman tayo membro nila. Kaya nga, MNBI mga kababayan at PNP, law enforcer kayo ng Pilipinas, ha? Remember that, Pilipinas, Philippine law. Hindi kayo dapat sumunod sa ICC. Magantay kayo na mayroong utos ang judge bago kayo manghuli. Maging ang utos sa presidente, hindi nga dapat mga kababayan, sinusunod ng mga pulis kung hindi ito naaayon sa batas. Dapat alam nila yan dahil ang pinagsisilbihan nila ang taong bayan, ang Filipino people, hindi ang presidente. Yun ang malaking diferensya at saka ang mahirap dyan nung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan nung panahon nila, la Trillanes, sila Dilima, ay ina-avail nila yan. Pero ngayon, Pag siya na, bawal ako na ang nag-a-avail, tinitira na nila. So yan, double standard. Double Kung standard. sila ang nag-enjoy sa privilege na yan, okay lang. Kapag ako, hindi okay. Hindi ko okay. Si Redon. Si Redon pala yung okay. Sen, kahapon may sinasabi kayo na yung nakikita nyong kabuuan talaga is politika. Kasi maraming ayaw sa mga Duterte, maraming mga ambisyon talaga, yung ilang mga... At ang lahat ng ito mga kababayan is dyan sa upcoming na impeachment kay VP Sara. Nasa mga personalidad, mga politiko, at nanawagan kayo kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag kayo Bangag. isuko sa ICC po. Yes, alam naman natin ito. Sundin niya ang batas. Lahat na ang punot dulo nito ay politics. Kasi kung talagang gusto nila ng accountability, kung meron man kami nagawa ni Pangulong Duterte na kasalanan, buhay na buhay yung ating mga korte dito sa Dito Pilipinas. sampahan. Diba? Pwede sila mag-file ang kaso dito. Wala But na silang since pinail na kaso dito. Yung ugat nitong lahat ay politika, gusto nila mabanish from the face of the earth yung mga Duterte at kanyang mga kaalyado, ginawa nila yung approach sa ICC. So, politika lang ito. But at the end of the day, sabi ko nga sa ating Pangulo, kahit na tayo magkalaban sa politika, pero noon magkasama tayo, nagsumikap ako magkampanya para sa kanya na manalo siya bilang presidente. Pero ngayon, nasa kabilang panig na kami, magkabilang panig. At the end of the day, siya Pilipino, ako Pilipino. Kanino tayo hingi ng suporta kapag ikaw ay nasa bingit ng... Tapos ang sabi pa ni Bangag dati na ni Buhok di Bato hindi daw makakahawak mga kababayan ang ICC. Ni Buhok di Bato ha? Sinabi ni Bangag yan ha? Nambudol siguro yon dahil walang buhok si Bato ng kagipitan, di ba? Sa Araw yung ng kapwa kagipitan. Pilipino. Hindi pa ako pwede maghingi ng suporta from the US government or from the Chinese government or from the Russian government, kundi from the Philippine government because I am a Filipino. And it is an obligation of the Philippine government to serve and protect its Filipino citizens. So, kanino ako makikiusap? Alangan mo makikiusap ako doon sa mga foreigner na protektahan ninyo ako from foreign intrusion. Dahil yung pakikialam ng foreign entity na yan, yung ICC, ay, sabi ko, marami tayong mga hero nagpapakamatay para lang sa ating kalayaan. Tapos ngayon, isa-surrender lang natin kalayaan natin sa mga foreigner na yan. Hindi po maganda yun. Kaya, aside sa pananawagan ko sa ating Pangulo, kung hindi pakinggan yung aking pananawagan ng ating Pangulo, ating gobyerno, ako'y personal na rin na
nananawagan sa aking mga kapwa PMAers, yung mga graduate ng PMA, mga sundalo, mga Ang kabaro ninyo, mista ninyo. police, mga Coast Guard, mga Army, mga Air Force, Navy, Marines, Bureau of Fire, BGMP, lahat ng mga uniform personnel. Pareho tayo ng sitwasyon, nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Tapos ngayon, Ganun na ano? lang, isusurrender ka sa Gagamitin lang ng bangag foreign ba, entity. kababayan? So sana Bangag pa ha, bangag, sabi ng kanyang kapatid. tulungan niyo ako na protektahan niyo ating soberenya. Huwag po tayong magpapaapi sa mga dayuhan. Sir, ibalik ko sa studio kay Jade and Admar para po sa karagdagang mga katanungan. Opo, Jade and Admar? Senator, maayong buntag si Jade po ito. Narinig ho ba ninyo? Grabing pamamayagpag ni na, mga kababayan, no? Ni na Trillanes ngayon, no? Talagang, grabing sa buhatan nila ng bangag, mga kababayan. Yes, Jed. Good morning po. May buntag. Opo. At nakikisimpatya rin po kami sa inyo pong karanasan na ngayon. Senator, marami po kasing lumalabas na dahilan. Kasi matapos nga ang matagal na panahon ng inyong pagliban dyan sa Senado, marami nagulat kung bakit kayo ay lumutang. May kinalaman ho ba yung pagbabago ng liderato? Kasi timing din ho, nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Yun ho ba yung pinaka-reason? Bakit po kayo lumutang? Oh, yan. Dahil nakaboto siya, mga kababayan eh. Kung hindi yan, nagpakita si Bato, mga kababayan. Malamang hindi pa yan huhulihin siguro. November pa yung ng kanyang warrant of arrest eh. So hinayaan lang yan siya doon, mga kababayan. So ngayong napakita na siya, talagang aarestuhin na yan. Magagalit na si Bangagers. Maraming rason yan, Jed. Unang-una, yung pagkakaroon ng leadership change sa Senado. Pangalawa, yung aming impending conversion ng Senate into impeachment court. Once the articles of impeachment reach the Senate. At pangatlo, nahihiya na po ako, Jed, sa mga pangbaba sa akin na tuloy-tuloy na tumatanggap ng sweldo ng gobyerno na hindi nagtatrabaho. So, yun yung mga tatlong factors na kinukonsidera ko. Kaya, I took the risk. I took the risk of being here in the Senate para... Talagang, mga kababayan, posible nga itong ikakulong na talaga. Illegally ha? Illegally. Para doon sa tatlong Kidnapping bagay na naman yan. ito, mga kababayan, gagawin ni Marcos. Po katagal yun na naisipan po ninyo? Yung timing, Senator, na lumutang po kayo noong Lunes nga dyan sa Senado. Gaano yung pinaghandaan? Matagal na yan, Jet. Matagal ko na yan pinag-isipan dahil nga, yun nga, titira tayo na hindi nagtatrabaho, sumisweldo, nakakahiya na eh. Nakakahiya na. So, matagal na. Mabuti Matagal ka na pa. namin Si pinag-isipan Lacson yan. dati, 16 months daw yung kay Lacson, mga kababayan, no? Oh, itong kay Senator Bato, 6 months Opo. lang. So, ibig sabihin, Senator, Si Dilima, mga kababayan, di ba? Nasa loob yun ng kulungan. Bakit tumatanggap yun ng sahod? wala po kayong tiwala nung mga nakaraang Meron pang travel allowance, mga kababayan, si Dilima. Diyos ko, Lord. Paano magta-travel, mga kababayan, ng isang bilanggo? liderato ng Senado. Kung kayo'y magpapakita po dyan at gagawin po ninyo yung nangyari ngayon. More or less. Mas tiwala ako kapag kaalyado ko yung nakaupo. Ganoon naman talaga. Ang natural tendency, no? Dahil mag-a-ask ng permission sa sa Senate President. So malalaman nila. Kapag kaalyado mo yung nakaupo, mas panatag ang kalooban mo. Opo. Ito, continuation, mga kababayan, sa iba pang Grabe, Sir Polo, the DOJ said that you can be surrendered to an international court. Bakit? Hindi lang korte yung DOJ, mga kababayan, ha? Yan ang kaululan na ginawa nila dati kay Tatay Digong, ha? Na ang DOJ na daw ang competent court? No! Napakalaking kaso pa niyan, mga kababayan, ang harapin nila. Given that you have a warrant. So the DOJ is already saying that na pwede kayong isurrender. Sir, under RA 51. Well, may kanya-kanya tayong opinion dyan. May kanya-class yung opinion yan.
Yan ang amin namang basihan. Kung O magantay na lang tayo sa Korte Suprema. Dahil yan mga kababayan ang talagang last arbiter. Hindi si Soto ang last arbiter. Kung ako inaristo nila via Rome Statute, yung Rome Statute na yan, yung nagsasabi ang naman, statute mayroong nagsasabi na provision kailangan doon sa competent court. ang warrant nila na magagaling sa kanila ay dapat dadaan pa sa local court. Oh. But what can you say na DOJ mismo ang nagsasabing pwede kayong isurrender? Bangag Sino bang amo ng DOJ? Under yan sa bangag mga kababayan. Under yan sa executive. Nagre-report yan sa Office of the President. Sir, so may fear of arrest pa rin tayo until now. Sino ba namang hindi mag-fear of arrest? Depende sa kanila. Depende sa kanila yan. As I have said, kahit anong gagawin mong rason dito, kung talagang determinado sila, ginawa na kay Pangulong Duterte yan, di ba? What happens now? What happens now if they are determined, sir? What will you do? Magpaparesto kayo, sir? Let's cross the bridge when we get there. Puntahin lang natin. Sir, sabi po ng... Sir, sorry. Kanina. Dalawang beses mo pong kinanta yung PMA hymn na, no? And parang may message. Ang question is, what PMA, tulungan nyo mga mista ni Bato. is Tulungan the nyo si message you're Bato. trying to tell the security forces? Bakit Tama yung po na. Too much of this kabangagan na mga kababayan. Too much. ginagawa yun considering first class citizenship and considering na wala namang kinalaman yung AFP sa case nitong pag-serve ng warrant? Ano po yung critical doon sa messaging ninyo? The issue there is not about politics. No, hindi. Ito nang nangyayari sa ating bansa ngayon, itong pang-aabuso ng bangag administration, mga kababayan. Yan ang issue. Is not about kung ano-ano man. Ang issue dyan is yung pag-maintain ng soberenya ng Pilipinas na hindi pakialaman ng mga dayuhan. Dahil yan, marami sa amin nagpapakamatay dyan sa soberenya. Kahit sinong Pilipino pwede magpakamatay pag tayo pinapakialaman ng mga banyaga. Kaya ang apela ko sa aking mga kabaro, sa aking mga kabalyer sa PMA, Kabalia. remember our song, yung PMA hymn namin, when bells for us are rung and our last stops is sung. Tapos ngayon, si Mabilog ba kababayan na ang, di ba, diniklara yan ni Tatay Digong na narco-politician. Ayun, naging USEC na ng DILG. Local Government Interior. Generation C, our country free. Yan yung parang hinihiwa yung puso namin pag kinakanta namin yung linya na yan Kaya i-reminder ko yan sa kanila. Reminder ko sa kanila na sana I am not appealing for a violent what happened to support. this I am appealing for a peaceful country? support para naman makita ng mga gobyerno natin kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo na dapat sana ay huwag niyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apela sa aking mga kabaro, sa mga sundalo, mga kapulisan who are placed in the same boat. Kasi sa akin, I've been very faithful in carrying out my service to the Filipino people for this country for my whole life. Tapos ngayon, itong sasapitin sa akin, posible mangyari rin yan sa kanila. What does a peaceful support look like? What does a peaceful support look like? Sentiments. Being a kabalyan, pakita lang sentimento. Tapos magsalita sa mga kababayan, pang-aabuso na ngayon ginagawa ng bangag. Na ayaw nilang pakialaman tayo ng mga dayuhan. Tayo Pilipino. Kung gusto man nila akong bitayin, gusto nila akong ilansang sa krus, Ipako sa krus dito, Pilipinas. dito sa ating Philippine courts, huwag doon sa mga dayuhan. Si Jose Rizal ay nagpakamatay. Ayaw nila sa ating mga hero ay nagpakamatay dahil ayaw nilang masasakop sa mga dayuhan. Pero you're not calling na hindi, but you're not calling na maging unloyal yung mga sundalo sa Marcos administration. No. We belong to one country. We serve under one constitution. Maging loyal sa konstitusyon. Yan lang. Ganun lang naman. Nakasabi sa konstitusyon na pangalagaan ng gobyerno yung welfare, yung serve and protect
the Filipino citizens. Yun lang naman ang Sir, pero sinasabi ko. why ask for support of sa Bakit? Bawal ba? PMAers instead of just facing daw po itong ICC proceedings legally? May makukuha ka pa bang patas dyan sa ICC? Na sina Trillanes, mga kababayan, ang nasa likod? Bakit daw po kailangan pang Kung gusto mo ng talagang face the consequence, dito nyo isampa. Yun nga, Anyway, hawak ni Bangag lahat eh. kasi nga, hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out this, to implement this warrants of arrest issued by ICC? We are not we are under no obligation to carry out such warrant of arrest. Hindi tayo membro. At ang klaro dyan, lahat ito ay politika. Politika, yan talaga. Nag-initan. Saan ito nagsimula? Politika ito. Sir, you had a long, illustrious career as an enforcer, no? Yes. Specifically during the time of Oh, wala naman. Mayroon bang ICC, mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong na inaresto na ICC? Wala naman. President, former PRD Duterte. Hindi lang. Hindi pa. Hindi pa. Doon pa. Pero ito, sa period nung kay President Duterte, any regrets on anything you did enforce Bakit mag-regret? when you were PNP chief? Well, napag-isipan ko rin yun, no? But totally, I'm not taking that sa my personal and official stand. Pero minsan-minsan rin, papasok sa isip ko, parang nagsisisi ata ako. Bakit ako nagpaka-loyal sa aking serbisyo na marami naman... Dahil ang bangag lang, mga kababayan, ang rumesback sa kanya. Diba, war on drugs dati? Ngayon, ang ganti ng mga drug addict. Ang ibang mga pulis na nag-retire na paisi-isi lang, hindi siniseryoso ang trabaho. Ngayon, enjoying sila after Enjoy retirement. pa. Ako na nagtrabaho ng gusto since day one of my career. Yung aking first day na aking Philippine Constabulary years, pag-graduate ko ng PMA, pagdating ko doon sa Davao area, gira kagad hinaharap ko, all throughout hanggang wala pa kong opisina ng assignment, puro ako field assignment noon pa. Do you regret, Kaya nagsisisi minsan ako. Sa drug war do you also? regret enforcing the drug war? No. Why do I regret? Kung makita mo yung masaya, yung kababayan natin na nag-enjoy sila, na peaceful ang ating paligid. Mga kababayan natin nagpapasalamat, sir, salamat sa ginagawa ninyong war on drugs dahil Oo. libre. Tapos ngayon, ang mga narcolist ba kababayan dati? Naging gabinete na. Pinalaya, sina Kerwin, sina Dilima, si Mabilog, naging na mga kababayan. Yusek na. Libre na kami maglakad sa aming mga kalsada ngayon. Wala na mga adik, wala na mga puser na naggugulo sa amin. Ngayon, baliktad na. Ang sabi ni Amy, andun na sa Malacanang. Salamat talaga, sir. Hindi ka masaya dyan? But enforcing that led you to this. Merong lapses. Nakondikto nga yung mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos, di ba? Konbiktado. Those lapses, sir. Ha? Do you regret those lapses, sir? Sayang. Hindi naman siya ang laps, doon, kung mayroong laps. Mga tauhan niya. At yun nga, mga kababayan, nakulong nga yung kay Kian. Sana, but no war is perfect. Sir, Hindi mo maperfecto yung war. Kaya But meron mangyayaring hindi talaga Ang daming bat. maganda. But enforcing the drug war led you to this, na Yes. posible kayong maaresto. Yes. Sir, your thoughts on it? Na in-enforce nyo, tuloy ngayon, pwede Trabaho lang kayong nila maaresto. Well, andyan na tayo. Kaya nga nasabi niya na I'm just doing my work. Hindi naman ako yung yung an officer for good times only. I am an officer for good times and bad times. So, if this is bad times, magawa. Basta importante, nagawa ko yung aking tungkulin, na implement ko yung war on drugs at maraming nasisiyahan dahil nawala ang problema sa droga. Hindi naman totally nawala, pero malaking ibinaba ng problema ng droga. You are a Ang daming addict na nawala. Duterte, you are a Duterte ally through and through. Pero you're asking PBBM Natural. Sino presidente ngayon na protektahan kayo. So are you willing to cut a deal with the government just for your freedom? No! Ang sabi lang ni Bato, mga kababayan, sundin natin ang batas. Anong deal niyan? Ang pagbibigay ba ng Kailangan ng serbisyo sa kanyang citizen ay nangangailangan ng deal? Kailangan mag-deal kung ako isang Pilipino, humingi ng tulong sa ating presidente na huwag niyo akong dalhin dyan dahil
buhay ang ating mga korte. Kung gusto nyo ko litisin nyo ko dito. Yan lang naman pakiusap ko eh. Kailangan pa bang deal yan? But how do you suppose the President will grant you that favor, knowing that you're a Duterte ally, sir? Ay, Just follow the law. Yan lang ang gusto ni Bato. regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan, still the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino, siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China? Gobyerno ng China? Gobyerno ng Russia? So sa ating gobyerno, regardless kung magkalaban kami sa politika, Sir, nilinaw po ni Senator Lacson na yung resolution nila urges you to voluntarily surrender pero to also seek judicial relief. So hindi lang hindi lang surrender pero yung meron kayong legal remedies. So anong reaction niyo lang doon, sir? salamat. Oh. Pero ang gusto ni na Lacson, mga kababayan, ay mag-surrender sa ICC. Paano ka na magkuha ng judicial relief niyan, mga kababayan, kung andun ka na sa ICC na andun ka na sa ibang bansa? Masyunga. Salamat kung gano'n yung ibig Nabudol sabihin. na Dahil naman ko si palabasa. Lacson. Ang sinabi lang doon, surrender. Kaya, reaction ko doon, huwag kayong masyadong atat na atat. Hintayin lang Huwag ninyo. kayong masyadong atat. I-avail ko muna yung lahat ng legal remedies na pwede kong i-avail. Grabe naman kayo. Pinapaalis nyo kagad ako dito sa Senado. Sir, what if the SC did not favor you in your petition? Would you honor the SC's decision? Sabi ko nga, win or loss, pag Supreme Yan na, pag Supreme Court Court na na. nagsabi, wala tayong magawa. Sundin natin yan. Pag sinabi, anong sinabi ng Supreme Court? Sir, after your appeal kahapon kay Pangulo, did you reach out to Malacanang in any way to Wala. seek audience with him? Wala akong kaibigan dyan sa Malacanang. So, Sinong to the media kausapin lang ko? kayo nag-a-appeal? To the media lang. Oh, pero kung makita ko sana si President Marcos siya palakad-lakad, lapitan ko sana, kakalabitin ko, sir. Kalabitin mo Hindi ang ba nga, huwag mo ako dalhin sa ICC? Ang iwi. Dahil hindi naman ako Kalabitin mo ang ngiwi. badong pulis, sir. Ay, matino naman ako na pulis. Bakit niyo ako ipakulong doon sa ibang bayan, ibang bansa? Problema, burumbado daw ang ang iwi. Seek audience. Napaka-burumbado. I don't know if it's possible, no? Kung pagbigyan ba nila tayo. But right now, no. Wala namang hindi naman masama yung magpakumbaba ka at makiusap dahil nasa sitwasyon ka na ganito, nasasadla ka sa ganito sitwasyon. So it doesn't make you a lesser person kung makiusap ka sa mga otoridad. But are you making that appeal now, sir, to seek audience with the President? Through the media, sir. To the media, Na makausap siya. nakakahiya man, parating na lang nyo sa kanya na yung aking appeal na gano'n. Masabihin ninyo, sumisip-sip namatay sa kanya. At ang akin lang talaga ay sa bilang presidente, sana tingnan niya ang kapakanan ng bawat Pilipino at kasama na dyan yung kapakanan ko. Dahil hindi naman ako barumbadong pulis. Sabi ko nga, Correct. Kuwan ako, matino ako na pulis, nagserbisyo ng tapat sa ating bansa. Tapos ganito, Ang mga barumbado, sinabangag ang barumbado. ituhin niyo ako ngayon. Kung kasuhan niyo ako dito sa local courts. I'm willing to be hung dito sa ating bansa. Basta sa ating bansa lang. So, doon sa dayuhan. Sir, sabi po ni Yusek Claire ay ibibigay naman sa inyo, i-afford sa inyo lahat ng rights na meron yung mga akusado. Is that O bakit ipapadala siya agad? Ando na ang mga kababayan ng aeroplano. reassuring for you, sir? Salamat. Sabi mo kay Auntie Claire. Salamat daw, ma'am. Sabi ni Senator Bato na ganun ang stand ng Malacanang. Salamat. Assured na kayo doon sa ganong statement or nakukulangan ba kayo? What are your thoughts on that, sir? Kung gusto mo nang hindi kulang, no assurance talaga na huwag nila akong dalhin sa dahig. Yun ang magandang assurance. Pero yung sapat na sa akin yun, yung let the rule of law take its course. Kasi naman, kaysa naman gagawin lang kagaya na ginawa nila kay President Duterte na diretsyon na lang, hindi nakapag-avail ng mga legal remedies, diretsyon na lang biniyahe. So, kung ganun ang sinasabi lang, salamat. Sir, Salamat. pinaka-appear kayo sa CIDG bukas. Pupunta kayo. Pinaka-appear kayo bukas, sir. Nagpadala ang CIDG ng kuan ngayon ng letter na recalling their subpoena. So, salamat CIDG. Thank you. Thank you. Naawa kayo sa akin na magbibiyahe pa dyan na naka-under protective custody ako dito sa Senado. Bakit po, sir? Bakit daw? Ha? Bakit daw winito? I don't know. Basta winidraw lang daw nila. Salamat. Thank you. Kay DJ, General Murico, thank you.
Sir, linawin ko lang. Kanina sa Balitang Hali, sabi ni Cayetano, sumakay kayo sa van, papunta dito sa Senate. Sinong Cayetano yun, sir? SP? Alan Cayetano naman ang kausap ko. Wala mo ko ibang kausap na Cayetano. So, he instructed you na sumakay kayo dun sa van niya? Van po niya yun, sir? Oh, hindi ko alam kung ban niya yun, narintahan o kaninong ban yun. Basta, yun sakay ko diyan sa ban. Hindi ko alam kung rental na ban yun. And that van brought you to the Senate? No Yes. Monday? Yes. Sir, pending sa court decision, dito muna kayo sa Senate. Ha? Pending sa court decision, dito muna kayo sa Senate. Oo, kasi under protective custody man ako dito niya. Tapos, hindi ko kagustuhan ito ha, kasi sabihin naman ninyo na sinasayang ko yung aircon ng Senado na may bahay man ako. Protektado pa ba kayo, sir, even after the session, after the break? Sir, kasi magbe-break na by June 5 eh. Kasi ang sabi po, Protektado pa ba kayo? Well, Congress is in session. Diba? Well, kailan ba mag-adjourn ang session? Sir. Ha? June 4 June- naka-recess na, sir. Sige, Yun, hanggang dyan lang. After that, anong plano mo, sir? Ha? After that, sir, na mag-lapse yung period ng supposed protective custody, anong plano mo? Or will you... Wala akong plano. I leave it up to God. So, Si Lord na lang bahala. Si Lord You na lang bahala. recognize, sir, na hanggang June 5 lang kayo dito or June 4 pwedeng Stay? mag-stay? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hintayin na lang natin. Depende pa yan sa Senate leader. Sir, Sabi niyo po, sir, yung natanong kanina, yung assurance na bibigyan kayo ng due process, sabi ni Undersecretary Castro. Pero would you rather na kayo, Presidente, kayo makarinig ng assurance? Maganda sana kung sa kanya. Pero spokesperson naman siya ng Malacanang eh. So ano yung sinasabi niya? Baka yun na talaga palisirin ng presidente. So, relieve kayo dun, sir? O reassure Well, kayo? nagpasalamat ako sa ganong klaseng statement. Thank you. Sir, pwede namin marinig yung kanta. Yung kanta niyo, sir, Ha? Pwede namin marinig yung kanta. Para last na, sir. Yung buong kanta o yung linya lang na yun? kahit yung linya na lang yun, sir. Ha? Ba? Eh, Ano yung message, sir? cellphone. Inuusan ko tubig ha? Bago mag-concert. Sandali lang, baka mapagalitan ako ng mga upper class. Bakit? Sige lang. Yung line na lang. Ha? Yung line na lang. Yung line lang na yung pinaka-importanting line. Oh. When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. Only to righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to display. Academy, oh hail to thee. Thank you. Salamat ha.